Kamusta po yung ginagawa lalong-lalo na ng mga coordinators? Kasi 'di ba, may mga adjustment na ipinapatupad sa mga laro, Sir Cesar, dahil po sa nararanasan po nating init ng panahon. Hindi po ba nakakaapekto yung mga naranasang pag-ulan para maantala po ng konti o ma-delay yung mga nakatakda pong time po ng mga palarong ito, Sir Cesar? Yes, ma'am. Sa katunayan po, ma'am, ay talagang nagkaroon na po ng ilang adjustment po, ma'am. Kagaya nung nasagawa po, ma'am, yung nung nag-holiday noong May 27, ay meron na pong natanggap na directive from the sa national level po, ma'am, sa DepEd Central Office na magkakaroon, ma'am, ng adjustment. Sa halip na magkakaroon ng laro sa, sabihin na natin, na 6 o'clock, ay nagkaroon po ng adjustment, naging 8 o'clock. Ganun po, ma'am, yung isinasagawa po ng Central Office. Nagkakaroon na po, ma'am, ng adjustment just in case na may ma-anticipate po sila na mga kailangan po na consider. Ma'am, sa panig po ng Region 1 ay basta dito kasi sa, ma'am, sa Beliting School po namin, kapag umaga ay marami po akong na-meet na mga learners po natin, kinakausap po sila. At pati naman po yung mga technical officials po natin and even yung ating mga health personnel, yung mga members ng technical working group. So far, ma'am, yan po ang magandang balita po sa atin. At nasa ngayon, ma'am, ay wala pa naman pong naipabalita po sa atin na kagaya nung mga nagkasakit, nasabi na natin yung mga diarrhea, wala naman pa pong nai-report po sa atin o yung mga nilagnat. Although sa panig po ng kapag yung fatigue, yun talaga, ma'am, ang talaga ma-observe po natin sa kanila. Pero agad naman po silang nakaka-recover considering nga po na lahat naman po ito ay tinitingdang maigi ng kanilang mga trainers, coaches at mga members ng mga technical working group. Ma'am, actually, ma'am, sa bagay na yan, ma'am, ay hindi natin siya makontrol. Pero ang ginagawa po kasi natin, ma'am, ay kapag lumabas po yung mga bata ay right there and then ay may baon na po sila, ma'am. Sa kanila kapag may laro po sila sa alanganing oras, shall we say 11 o'clock, mga ganun, ay dala-dala na po nila, ma'am, yung mga merienda po nila. And likewise, yung pananghalian po nila, kasi nga, ma'am, may mga lugar kasi dito na medyo malayo, kagaya nung lugar na kung saan nagaganap yung basketball sa secondary and sa panig po ng women and or yung men and women basketball ay medyo malayo siya, ma'am. It will take us mga at most mga 2 hours, 1.5 to 2 hours, ganun siya kalayo. Ang tagal. Kaya yes, ma'am, medyo malayo kasi yung mga playing venues. Pero kapag nakarating ka naman doon, ma'am, wow, medyo maganda yung mga playing venues nila. At kapag ganitong sitwasyon, ma'am, kasama po nila yung mga coaches and trainers po nila. Ang sistema kasi rito, ma'am, ay without yung coach o without yung trainer, walang biyahe. So, kapag doon sa pagkain po nila, ay under the direct supervision na po ito ng mga coaches and trainers. Pero sa atin po dito sa panig po ng food committee, ay pinapabaon na po nila, ma'am, yung lahat po ng pagkain po nila. So, siguro, if I may say, na wala na pong dahilan para bumili pa sila doon ng pagkain po nila, considering nga po na naipapabaon na po sa kanila lahat po ng mga kakailanganin. Sa bagay na yan, ma'am, ay sa ngayon ay hindi pa po natin, ma'am, masasabi. At kung if we will based po kasi, ma'am, sa mga nakaraan po na palarong pambansa, kapag closing program na kasi, ma'am, ay wala na po yung mga marami pang seremonya at wala na po yung magme-message. Kadalasan, ma'am, kapag closing po kasi, ma'am, ay mga awarding na lang po yan. Wala na po yung mga speeches coming from yung mga, sabihin po natin, na malalaking tao. Pero titingnan natin, ma'am, kung meron pong kakaiba na mangyayari doon sa Agusan del Sur. Pero as of this time kasi, ma'am, ay wala pa po tayong nababalitaan na magiging keynote speaker sa panahon po ng closing program. Ma'am, ang inaasahan natin, ma'am, itong wushu, yung nabanggit ko po kanina, ongoing na kasi ngayon, ma'am, doon. Malapit lang kasi yung wushu, yung laro ng wushu, siguro mga 300 meters lang po, ma'am, mula po rito, or 400 meters, walking distance po siya. Actually, nandun yung mga kasamaan po natin.
At yung basketball girls din, ma'am, ay makikipag-knockout po sila ngayon. Sana po ay makasali sila sa quarterfinals para naman po kahit papaano sana makakuha din po tayo ng bronze sa kanila. At yung boxing, yun nga po, they will battle for silver po mamaya. So ito yun po yung mga latest na mapagkukunan natin. At sana manalo sila sa silver, pagkatapos ng silver sa bronze na sa gold naman. Aha. So yun po yung nakarating po sa atin na latest na kung saan ay nakikipaglaban yung mga athletes po natin para mapatapatlas po yung mga medal standings po natin. Mama, so far lahat po ng mga athletes po natin ay nakakondisyon po sila. Wala pa naman po yung mga napabalita po sa atin na nahadlangan dahil nga po sa mga concern. Kasi ma'am, ang nangyari po kasi ngayon kapag nanalo yung bata, ay kinukondisyon na naman po natin sila para sa susunod pa na laro po nila. Kagaya nung binanggit po natin ma'am, ongoing yung knockout ngayon ng secondary ng basketball. Kung nanalo sila doon, ay may laro agad sila sa hapon. So, yun po ma'am. Pero after nung game, ay siyempre may condition yung mga players. Ganun kasi ginagawa natin po ma'am.